So they're expecting hopefully na magkaroon ng loan in the next few. I'll not belabor the point, 2026. Mr. Chairman, Mr. President, but just to give you a apples to apples comparison, magkano po in general yung ballpark figure ng ating Metro Manila Subway? It's about 500 billion ba? Wala ho tayo mahabang pag-uusapan ngayon mga reaction update PH. Dito kasi bigla hong nag-iba yung ihip ng hangin dahil matapos mabutatan itong si Win Gatchalian dito kay Senator Alan Cayetano, bigla ho siyang nagiging tuta o nagiging aso. Bakit ito? Kasi mga ka-update, bigla ho siyang sumusunod-sunod na ngayon sa kagustuhan na ipinapatupad ni Sen Alan. Kasi mga ka-update, yung ating mga kababayan, marami ho sa atin nahihirapan mag-commute. Gusto kasi ni Sen Alan matuloy itong mga ating railways, yung mga, alam nyo na ho yan. Ito hong mga tren. Kasi mga ka-update, no, hindi na ho tayo magkikipagsiksikan pa sa mga bus, jeep, kung matuloy o matapos na ho ito. Kasi nung pinapagawa ho ni Pangulong Duterte yan, yung proyekto ho niyang yan, dapat ho by next year 2026 matatapos na ho sana. Pero dahil nga mga ka-update, kinukurakot ng admin ngayon ni Marcos Jr. yung mga pondo, nalipat ho ng taon, 2027 pa daw mo matatapos, 2028 o baka nga hindi lang mga ka-update, baka umabot pa ho ng 2030 pagpatapos na ho yung pamumuno ni Marcos Jr. Mukhang doon lang matatapos itong mga gustong ipatayo ni Sen Alan. Kaya mga kabdi, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo. Series of events, both natural and supernatural, na expose ang massive graft and corruption basically in flood control. But we are all aware that it happens in different departments and even sa collection pa lang ng taxes, no? Ang highlight ngayon, thank you also to Senator JV and Senator Erwin yung sa BIR, no? So given that, we have an extraordinary opportunity for a game changer budget. So, premise number one. Premise number two, may vision. And yung budget ang popondo sa plano para ma-attain ang vision, no? So for example, Mr. President, in all our interpellations, people agreed on three things. Masyadong nagsisiksikan sa highly urbanized. Nag-agree po tayo na ang baha, traffic, etc. ay lalong sasama kung panay sa highly urbanized. Nag-agree din po lahat na ang trend ay mas mabuti kaso sa padagdag ng highways, especially in Calabarzon, Metro Manila, and Region 3, while we neglect the rest of the country. So, question, did we put funding, 5-10 billion for the Mindanao Railway? Ito nga mga kab dito, noong nakaraang araw pa lamang ho, itong si Win Gatchalian, ginigisa na ho yan ni Senator Alan Cayetano. Kasi nga ho, hindi makasagot, tapos pinagtatakpan pa kung sino yung mga proponents dyan sa national budget. Ngayon mga kabdi, tanong na naman ho siya ng tanong. Wala na naman ho siyang maisagot dito kay Senator Alan Cayetano. Ano ho ba ang tingin nyo ang ginagawa nitong taong ito? Ano na naman ho kaya ang kabalbalang nalalaman nito sa korupsyon ni Marcos Jr.? Di ba? Pag tinatanong ho sa kanya, etong kabalbalang ginagawa ng alam nyo na ho kung sino, sino-sino ho nababanggit niya? May mga senador, may mga politiko, may congressman, pero hindi niya ho mababanggit yung pangalan. Sino yung mga proponents katulad ho nito? Wala ho siya masagot. Nagtatanong na naman ho siya. Nangangapa ho siya, nangangamote. Kaya marami hong nagsasabi dito sa ating mga kababayan kung paano nanalo itong taong ito. Marami hong nagtataka mga kabdi. Diba? Kaduda-duda ho yan. Well, Mr. President, Mr. President, yes, with the permission of our minority floor leader and Majority the Leader. sponsor, maybe we should act on the motion first, and after that motion is acted upon and voted upon,
the good minority floor leader could ask the questions. If it's all right with the minority floor leader. Yes, Yeah. whatever the pleasure of the majority. For as Thank you. long as, Mr. President, if there are certain changes acceptable to the chairman, we can still make it. Yes. Yes, we're not approving it on, Mm. with Yes. this motion, we're not approving anything on second reading yet. Yes. Yeah, okay. So I Yeah. would like to further continue with the motion, Mr. President, if we can. All right. What we are facing now in the motion is for us to make this the basis Yes, of the Mr. second President. reading. All right. Any objection? Hearing none, motion is approved. Thank you, Mr. President. Mr. President, we did Yeah, not you may object continue. at this time because the chairman informed us that tumatagal yung line by line. But with your patience, we just want to ask a few questions and see whether acceptable na ito because we did pass concurrent resolution number 4 na kung saan lahat tayo nagsabi na dapat totally transparent. So sa aking pagkaintindi, pag sinabing transparent, pag nakita ng media at ng ating mga kababayan itong committee report, alam nila kung anong laman at hindi. Having Tama, said that, tama. between complete transparency and a reenacted budget, parehong may tama sa ating bansa. And to be fair to the chairman, he has promised us that Saturday, Yes. lalabas yung line by line and before the third reading nandun. Yes. But please understand na hindi kami komportableng bumoto today based on this if we're not able to clarify kung ano talaga yung mga laman. But I'd like to put on record that even informally, meaning not here, whether it's in the lounge, in my office, in his office, Senator Win has been totally transparent of what are the changes and what are the committee report. Wala tayong tanong doon, no? Even sa majority, we had a instant caucus yesterday for some tricky issues and I appreciate the conversation. But in the spirit of true transparency and because I am inspired today because Senator Lito Lapid is focused and intently listening to me. So when that happens, I would like to really do my best. Thank you, Senator Lapid, for being here today and focusing on that. Actually, ang questions ko, Senator Lapid, nasa Region 3 din. So, Mr. Chairman, 2 questions lang sa trains. Yung Mindanao Railway, Eto nga hong si Senator Lito Lapid, mga kapatid. Kung mapapansin ho natin, napaka-play safe niya ho. Bakit ho natin masasabing play safe itong si Action Star? Kasi mga kapatid, dumadalo lang ho yan. Tango-tango lang ho yan. Tapos itong si Senator Bato, porket hindi na ho masyado nagpapakita dahil nga gusto ho siyang ipa-aresto, dalhin din sa ICC, marami hong nasasabi, etong si Hinayupak na school bukol. Marami ho sila nasasabi, pag allied ni Pangulong Duterte, basta konektado ka po sa Duterte, agad ho nilang may masasabi. Pero ito mga kapatid, dahil kasamahan ho nila school bukol yang si Lito Lapid, uma-attend pero meron ho bang kinikibo? Nagsasalita ho ba yan dyan? Hindi ho, nananahimik lang eh. Daig pa ho yung absent. Di ba? Pero pag si Senator Bato, o allied ni Pangulong Duterte, marami ho silang nasasabi. Katulad niyan, gusto ho ni School Bukol na magsampa ng ethics complaint laban kay Senator Bato. Tama ho ba yun? Kapwa senador mo, sisiraan mo. Ginagawa ho yan ni Senator Bato kasi gusto ho siyang dalhin din sa ICC. Gusto ho siyang itulad kay Pangulong Duterte. Ganyan ho kaabusado itong admin ni Marcos Jr. Dahil gusto ho nila, nakapabor ho lahat sa kanila. Tulad, tignan niyo ho yan, no? Si Lito Lapid nandyan pero kumikibo ba? Nagpapakita lang ho, nagpe-present pero meron ho ba sinasabi? Wala ho. No comment lang ho siya lagi. Wala ho siyang sinasabi. Tignan nyo. Nananahimik lang ho, tawa-tawa. Agree lang ng agree. but because I'm reminded because Senator Lapid is here, naglagay din ba tayo ng pondo sa Clark Subic? Because ang sinabi ng DOTR, 2026. hinalo pa nila yung Clark Subic train sa Central Luzon papuntang Southern Luzon. Kung hihintayin mo pa yon, tatagal pa ng husto. But in those 2 instances, they agreed that if we put a little bit of money,
they can start the program, especially sa Mindanao Railway, because kompleto na yon. Nagka-problema lang sa funding with the Chinese concessional loans, no? Doon sa information ho namin during the budget briefing and also yung mga briefings before, apparently nag-withdraw ang DOTR doon sa Chinese ODA because of delay and also wala nang interest for both parties to pursue it. But in the 2025 budget, under the unprogrammed funds, meron silang inallocate as a program, under the program funds, may na-allocate na 200 million pesos. And ito yung ginagamit nila for preliminary works. In Yes. fact, may nakita ko sa news na meron na silang mga parcellary, surveying, so ginagamit nila ito. For 2026, wala po dahil walang loan na request. Yes, but Mr. President, that's why we have interpellations, di ba? So ang hindi naging proactive ni hindi naging reactive ang DOTR doon. Parang sa kanila hintayin natin yung loans. Ballpark lang, magkano ang total cost ng subway sa Metro Manila? Okay. Sorry, may dagdag lang po ako, Minority Leader. Sa 2026, merong 1 billion for the Mindanao Railway under GOP counterpart. Ang wala lang doon yung loan. So they're expecting hopefully na magkaroon ng loan in the next few. I'll not next year, belabor the point, 2026. Mr. Chairman, Mr. President, but just to give you a apples to apples comparison, magkano po in general yung ballpark figure ng ating Metro Manila subway? It's about 500 billion ba? Alam ko mga ano ho yan, mga, if my memory serves me correctly, mga 400, parang 400 billion dollars. Okay. 400 So- billion dollars. Sorry, $4 billion. $4 billion. Yeah. So mga 200 billion, Billion pesos. Yeah, Okay. more or less. Grabing Sa phase pondo. 1 ng Mindanao Railway, it's 100B. And they said that if they get 10B, they can hit the ground running. So what is 10B compared to the 6.7 trillion at meron tayong unprogrammed na 170. So if you want, lagyan natin ng 5B sa program, 5B sa unprogram, although we're against the unprogram. But my point is, Mr. President, hanggang kailan maghihintay yung mga taga Mindanao na alam naman natin pag sinabi mong next year, loan pa lang yon, that's another 2-3 years, then another 2-3 years bago ma-implement. But they said because nga nag-pull out lang yung Yung financing, Chinese funder. everything is ready. And even if they get funding from whether the Japanese or the Koreans, the Australians, wherever, no? May 25% counterpart pa rin naman, which is 25 billion. So they did not put any, there's no hesitation in their part. Tinanong ko diretso, kung bibigyan namin kayo ng 10 to 25, kaya nyo na ba simulan? Yes. So in fact, I would even say, why doesn't the Maharlika Fund invest there? O why don't we package it sa ibang mga oligarchs natin na kung kukuha kayo ng mga highway na gagawin yung tollway, pero eto naman, ano yun rin. But ang point, Mr. President, this is such a great opportunity. Nalagyan natin ng 5-10 billion. Let's not let this opportunity go away. Yesterday, we were speaking about 50 billion. We were talking about certain pricing. 1 billion. So meron tayong leeway doon, eh, 'di ba? So may I appeal to the chair that whether it's 5 sa unprogram, 5 sa program, let's show Mindanao na despite the politics that is going on, hindi sila casualty sa politics, 'di Ako ba? ay support po yung Mindanao Railway dahil alam po natin na ang Mindanao is our food basket. Diyan po talaga nanggagaling marami sa ating mga produce at ang weather ho nila relatively smooth throughout the year. Pero ang transportation logistics, mahal din eh kung hindi ho gagawin yung ating railway system. So magandang idea ho yan. I'm not Minority that Leader. sure, Mr. President, about yung pagtaas ng population sa home city mo, no? But kaming magkatabi, Muntinlupa at saka Taguig, ano kami, 2 of the highest in Metro Manila and I think in the country. And basically lumilipat is from Central Luzon, from Bicol, Yeah, tama from kayo. Visayas, Mindanao kasi nga
pag nakitang may trabaho, may libre ang edukasyon, hinahatid sa bahay yung mga gamot, 'di ba? Lumilipat dito. Yeah. But if we start building the railway, I'm 100% sure yung ating mga mall owners, yung mga land developers will start their development kung saan yung mga stasyon ng tren eh. So it will be such a good sign in the midterm, no? I'm a little bit cautious kasi of administration starting something pag last year na nila eh. Yeah. For many reasons. I mean, sa first year ng Marcos administration, the former DOTR secretary, parang biglang delay yung sa subway sa Metro Manila eh, di ba? So from having stations opened in 2026, naging 2027, naging 2028. Pag hindi mo administrasyon ang ginawa, ang daling ituro dun sa past eh, no? O di ba? Ganyan ho yung totoong naglilingkod sa bayan. Makikita at makikita ho niya yung mali. Tignan niyo ha, etong admin ni Marcos na to, sinimulan nga ni Pangulong Duterte yan. Dapat nga by next year ho, 2026 kasi sinabi na ho yan, kung magtuloy-tuloy nga yung proyektong yan, matatapos ho, may mga railways, may mga tren na ho tayo, kalat na ho sana, mas madali ho yung biyahe. Kasi katulad ho nito, meron pong kumakalat dyan, umuugong na yung railway dito sa Clark, hanggang Cavite raw ho, parang ganun ho kalayo. Isipin nyo ho yan kung gaano kalaking bagay niyan sa mga ating kababayan. Kahit na uwian pa sila araw-araw, kahit nagtatrabaho sila sa ganoon kalayo, okay lang. Kasi nga ho, diretso na. O kahit sabihin na lang ho natin dyan sa Clark hanggang Metro Manila, malaking bagay ho yan. Hindi na tayo makikisiksikan sa bus. Di ba isipin niyo ho yan kung gaano kalaking tulong yung mga tren na yan. Pero dahil nga mga ka-update, pumasok yung admin ni Marcos Jr., na-cancel na ho. Imbis na 2026 matatapos itong proyekto ni Pangulong Duterte, malilipat to 2027, 2028, baka nga hindi lang ho eh. Bakit to? Saan ho napupunta yung pondo? Nabubulsa ho. Binubulsa ho ng admin ni Marcos Jr. Kaya maraming galit na Pilipino. Hinihintay na yan. Hinihintay ho yan. Napaka-convenient ho. Napakadali ho sanang magbalik-balik sa Maynila, sa Cavite, sa Pampanga. Diba? Hindi na ho tayo makikisiksikan sa traffic. Mababawasan ho yung sakit natin sa ulo. Tapos hindi lang ho yan. Pag kasi ho nabuo yung train station na yan, mga kabit, panigurado at panigurado, tulad ho ng sinabi ni Sen Alan, yung mga businessman, panigurado, doon ho sila sa ng istasyon. Magtatayo. Panigurado at panigurado ho yan. Diba? Hindi ho nakikita ng admin ni Marcos Jr. yan. Kaya, makikita ho natin mga kabit, mali ito yung utak ng namumuno ngayon. Payag ho ba kayo mga kabit na maliit ang utak ng namumuno ngayon? Di ba? So if they actually start it in 2026, imagine you have the whole 2026, the whole 2027, and it will really be a good sign that despite some how do I put it diplomatically, animosity between the president and the vice president, painful discussions of impeachment between the House of Representatives and the Senate as an impeachment court, hindi casualty ang Mindanao because we will still put that funding. And 10 billion is basically the budget of 2 or 3 congressional districts, Mr. Chairman. So may I earnestly push that we include that in the amendments today. Kahit 5-10 billion, kahit saan program yung funding. We'll confer and consult with His Honor kung saan magiging accounts doon. But I support that. Maganda ho talaga Mindanao Railway. No? Senator Villanueva was whispering to me that there's only 12 senators here, but I was informed my sister is here, so there's 13 already. So we can decide. The second question also is it's music to the ears of our majority leader that meron tayong quorum. So the second one, I do not know if fully capable na ang DOTR of building the Subic Clark, unlike the but can we consider that sa BICAM if they say that they can do it? Kasi yung sa Mindanao sinabi na nilang diretsuhan eh. Yung sa Subic Clark, they said na totoong since 2016, 2017 pinag-uusapan. Nung una hiningi natin yon as a grant.
And then ngayon pinackage nila. Ang problema sa package, pag hindi na-approve yung buong package, hindi rin siya approve. Subic Clark Railway tayo. Yeah. Yung Subic Clark po, alam ko it's right now nasa parang feasibility study. Yes, Yeah. yes. Alam ko But ang nandoon. problema nga, sinama yung feasibility study sa isang malaking network. Sinama Sa pati dun NSCR, sa North-South Yes. Commuter Rail. Oo. Yeah, I But remember. anyway, let me just put Yeah, that on sige po. record and be a kind colleague to Senator Lapid, who's from Pampanga, Pampanga Tarlac, and see sa BICAM if we have some room to Yeah. to look at Ako, that ako, project. in principle, Minority Leader, ako I support transportation, logistics. Talagang naghahabol lang tayo. In fact, yung mga ginagawa ho natin ngayon is just playing catching Yes. up. So I support that. Mr. No, President. and I will tell you why. It's because of our experience in Fort Bonifacio or BGC. Imagine ang buong Fort Bonifacio is over 500 hectares, ang BGC is 100 hectares, but look at the development. Samantalang ang Clark is between 27,000 to 30-something thousand hectares, depende kung isasama mo yung mountainous areas, Puera pa Subic. So if you can really fix you have a beautiful international airport in Clark, you have a deep port in Subic. Subic is very not only symbolic but important in our fight sa West Philippine Sea, di ba? It's in the future, pwede talagang ayusin ng ating Navy yon. So if you really have a train Yeah, tama ho kayo. for goods and people between Clark and Subic, even yung synergy na inimagine ng mga Amerikano when they built it in the late 1800s, early 1900s, can be fully utilized if we have that. No? Tama. But yun nga, natatakpan ng mga, how do I say it, no? Yung mga mas urgent. So I think these two railways, Yeah. Mindanao and Subic Clark, are both as important as others like the subway. But sometimes kasi pag napapanood mo sa news, araw-araw na traffic, nagiging mas urgent yung iba. Pero actually, in terms of importance, magsing importante sila. In fact, I would argue it's even more important because if people move, ang ganda-ganda ng Bulacan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija. So, but ang problema nga is the infrastructure, Mr. Chairman. Yeah. So, Mr. President, ako sinusuportahan ko itong railway system natin, and conceptually, Mr. President, we will support that in the budget. Ang iko-consult ko na lang ang ating minority leader and DOTR on how much to put para malaman natin na magagastos ho nila. For Subic Clark Railway for 2026, meron ng right-of-way fund under BCDA of amounting to 70 million pesos. no? Okay. So meron na rin silang intention to start the right-of-way acquisition for both projects actually. For Yes. both projects. Ayun nga mga kap dito, nakakagulat ho itong naging pahayag ni Win Gatchalian. Kasi noong nakaraang nabubutata ho siya, napapahiya siya dyan kay Sen Alan, hindi niya ho alam kung paano siya sasagot dito. Pero ngayon ho, mukhang umaanib ho siya ngayon kay Sen Alan. Naaamoy niyo ho ba yung naaamoy ko? Ayaw niya na ho atang mabutata kay Sen Alan. Diba, dito mga update, payag naman ho ba kayo sa Subic Clark? Ayan nga mga update, payag ho ba kayo dyan sa mga railways na gustong ipatuloy ni Sen Alan? Mag-comment ho kayo sa ating comment section para ho ating mapag-usapan. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.